Makinig kang mabuti. May naririnig ka ba? Wala. Sana manatiling ganon. Kasi pagkatapos ng 3 kwentong to, hindi na ulit tatahimik ang gabi mo. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero may mga lugar talagang kahit hindi ka naniniwala sa multo, mapapaisip ka. Ito yung experience ko sa isang sikat at lumang hotel sa Maynila. Matagal ko nang gustong makapunta doon. Yung tipong nakikita mo lang sa pictures, grand staircase, antique na interior, chandeliers na parang may sariling kwento. Sabi nila, historical daw, maraming pinagdaanan. At syempre, dahil lumang-luma na yung building, hindi mawawala yung mga kwentong kababalahan. Pero ako, hindi naman ako naniniwala sa ganun. Hindi ako nakakakita ng multo. Wala akong third eye. Ang meron lang ako, malakas na pakiramdam. At doon nagsimula ang lahat. Dumating kami ng boyfriend ko bandang hapon. Pagpasok pa lang namin sa lobby, sobrang ganda. Tahimik, classy, parang ibang mundo. Pero habang nagche-check-in kami, may napansin agad ako. Yung katahimikan. Hindi siya relaxing. Parang may bigat. Hindi ko pinansin. Baka pagod lang ako. Umakyat kami sa room gamit ang elevator. Habang paakyat, napansin ko walang masyadong tao. Normal lang siguro, sabi ko sa sarili ko. Hindi naman peak season. Pagbukas ng elevator, doon ko unang naramdaman yung hindi ko maipaliwanag. Yung hallway, mahaba. Sa dulo, may hagdan pababa. At yung ilaw, hindi maliwanag, hindi rin madilim. Parang sapat lang para makita mo ang daan, pero hindi sapat para maging kampante ka. Huminto ako sandali. Okay ka ba? Tanong ng boyfriend ko. Yeah, parang ang tahimik lang dito. Sagot ko. Tumawa siya. Hotel to. Ano bang ina-expect mo? Palengke? Ngumiti na lang ako. Pero habang naglalakad kami papunta sa room namin, may pakiramdam ako na may nakatingin. Hindi siya yung typical na natatakot ako. Mas malala. Yung pakiramdam na may mga mata. Na hindi mo makita kung saan galing, pero sigurado kang nakatutok sa'yo. Lalo na pag dumadaan kami sa tapat ng hagdan. Hindi ko maiwasang silipin. Walang tao, pero parang may presensya. Yung kwarto namin, pangalawa sa pinakadulo. At yung pinakadulo, isang pinto. Sarado, tahimik, walang ilaw na lumalabas sa ilalim. Pero habang papalapit kami, pakiramdam ko, may naghihintay doon. Ang creepy nung dulo, bulong ko. Grabe ka, wala naman. Sagot niya, casual lang. Hindi siya bothered. Ako lang. At doon ko na-realize, ako lang yung nakakaramdam. Pagpasok namin sa kwarto, okay naman. Malinis, maayos, maganda. Normal. At doon ko sinubukang kumbinsihin ang sarili ko. Imahinasyon mo lang to. Dahil luma yung lugar, napaparanoid ka lang. Nagpahinga kami sandali. Nagkwentuhan, nag-scroll sa phone, unti-unti nawawala yung kaba. Hanggang sa nag-decide akong maligo. Pagpasok ko sa CR, biglang bumalit lahat. Mas malala. Iba yung pakiramdam doon sa loob. Yung hangin, parang mas siksik. Yung katahimikan, parang may kasamang humihinga. Huminto ako sa may pinto. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ayaw kong humasok ng tuluyan.
Tanga ka ba? Sabi ko sa sarili ko. Pumasok ako. Binuksan ang ilaw. Normal naman. Walang kakaiba. Pero habang lumalapit ako sa salamin, ramdam ko na naman. Yung pakiramdam na may kasama ka, kahit alam mong mag-isa ka. Tumingin ako sa salamin. Sarili ko lang ang nandun. Pero may mali. Hindi sa itsura, hindi sa reflection, kundi sa pakiramdam. Parang hindi lang ako ang nakatingin. Bigla akong napalingon sa likod ko. Wala. Pagtingin ko ulit sa salamin, wala pa rin. Pero hindi nawawala yung pakiramdam na may isa pang nakatayo sa likod ko. Tahimik, hindi gumagalaw. Nakatingin lang. Hindi ko na tinapas yung bala kong gawin. Lumabas agad ako ng CR. Ang bilis mo naman, sabi ng boyfriend ko. Ewan, parang ang weird sa loob. Anong weird? Tanong niya, natatawa pa. Basta, parang may kasama. Tumawa siya ulit. Wala yan, iniisip mo lang. Siguro nga. Pero, bakit ganun? Gabi na, pinatay namin ang ilaw. Tahimik. Sobrang tahimik. Humiga ako nakaharap sa kisima. At doon ko na naman naramdaman. Yung hallway. Yung dulo. Yung pinto. Hindi ko nakikita, pero parang may koneksyon. Parang may gusto. Hindi ako makatulog agad. Pakiramdam ko, kahit nakapikit ako, may nakatingin pa rin. Minsan, parang may maririnig akong mahina. Hindi malinaw. Parang galaw, parang yabag, pero sobrang hina. Pinilit kong matulog kasi ayaw ko nang mag-isip. Kinabukasan, umalis kami. Paglabas namin sa kwarto, napatingin ako ulit sa dulo ng hallway. Nandun pa rin ang pintuan. Tahimik, sarado, pero iba na yung pakiramdam ko. Hindi na siya lang creepy. Parang may naiwan. Hindi ko alam kung ano yon. Hindi ko rin alam kung bakit ako lang yung nakakaramdam. Pero hanggang ngayon, kapag naaalala ko yung hotel na yon, hindi yung ganda ang unang pumapasok sa isip ko, kundi yung pakiramdam na may mga lugar talaga na kahit hindi mo sila makita, ramdam ka nila. At minsan, hindi ka nila basta-basta pinapabayaan. Hindi talaga ako naniniwala sa multo noon. Para sa akin, lahat may paliwanag. Hanggang sa nangyari to. Gusto ko lang i-share yung experience na to. Kasi ito yung unang beses na napaisip ako, paano kung may mga bagay talaga na hindi kayang ipaliwanag? May tita ako na nag-rent ng isang malaking bahay sa Ayala. Yung tipong malawak, tahimik yung paligid, at mukhang mamahalin. Bago sila tuluyang lumipat, ilang beses na kaming pumunta doon. Ako, yung tita ko, at pinsan ko. At take note, hindi lang basta visit. Madalas, madaling araw. Mga bandang 2, minsan 3 a.m. pa. Pupunta kami doon bago mag-bar. Parang trip lang, tambay sandali, check yung bahay, ganon. At sa totoo lang, wala kaming naramdaman. Hindi creepy, hindi mabigat. Sa halip, ang gaan sa pakilamdam. Parang ang sarap tumira doon. Tahimik, presko, relaxing, walang kahit anong kakaiba. Hanggang sa dumating yung araw ng paglipat. Busy lahat. May mga nagbubuhat ng gamit, may nag-aayos. Typical na moving day. Doon ko unang narinig yung kwento. Lumapit sa akin yung isa sa mga ate, yung yaya. Miss, sabi niya, medyo mahina ang boses. May nakikita po kami dito. Napakunot noo ako. Ano? Tanong ko. Sabi niya, may nakita raw siyang lalaki sa terrace sa loob ng bahay.
Yung terrace nakita yung second floor. Pero hindi daw normal. Hindi tao. Ma'am, itim lang po siya, sabi niya. Parang mannequin. Buong katawan itim. Tapos puti yung mata. Natahimik ako. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero hindi lang pala siya. Yung isa pang ate, nakakita rin. Sa may bintana naman ng kusina. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Hindi pa ako natatakot, pero may kakaibang bigat na pumasok sa dibdib ko. Natapos ang paglipat, naayos ang lahat, at nung gabi na yon, may housewarming. Dumating kami ulit. Kasama ko na yung mom ko this time. Pagpasok pa lang niya sa bahay, huminto siya. Teka, sabi niya, ang bigat ng pakiramdam dito. Doon ako kinabahan kasi ramdam ko rin. At ang mas nakakatakot kasi hindi ko pa inikukwento sa kanya yung sinabi ng mga ate. Sinubukan kong i-rationalize. Baka sa ilaw lang to, sabi ko sa sarili ko. Kasi yung lighting sa bahay, orangey. Medyo dim, medyo warm, pero hindi Kasi sa kwarto ko ganun din naman ang ilaw, pero hindi naman mabigat sa pakiramdam. Nakakapagtaka lang kasi nung hindi pa sila nakatira doon, ang gaan. Pero nung lumipat na sila, biglang parang may nagbago. Parang may sumabay. Dahil puyat lahat sa housewarming, nag-decide kaming matulog muna doon. Kinabukasan, doon nagsimula yung mga hindi na talaga maipaliwanag. Yung isang ate, biglang tinawagan ng anak niya. Nangangamusta, pero halatang nagpapanik. Ma, okay ka ba? Sabi ng anak niya. Nagtaka yung ate. Bakit? Tanong niya. Sabi ng anak niya, tumawag daw siya madaling araw, pero hindi daw normal. Ma, boses lalaki yung tumawag. Parang Ilocano, hindi ko maintindihan sinasabi. Hindi lang isang beses, maraming missed calls. Doon na kinabahan lahat. Kasi nung oras na yun, magkakasama sila lahat sa bahay. Walang humawak ng phone. At higit sa lahat, walang lalaking dapat nandoon. Yung driver, wala. Yung lolo namin, nasa kwarto lang sa taas. So, sino yung tumawag? At kung hindi yung ate, kaninong boses yun? Hindi pa doon natapos. Kinahapunan din ng araw na yun, may isa na namang nangyari. Yung isang ate, nakita niya yung kasama niyang yaya dumaan sa pool area. Normal lang sana, pero may problema. Kasi nung oras na yon, kasama namin yung yaya na yon. Nasa Cuenca kami, park sa Ayala. Magkakasama kami. Pagbalik namin sa bahay, nandun siya, kasama namin. So, sino yung nakita sa pool? Lumamig ang pakiramdam ko nung narinig ko yon. Parang hindi lang isa yung nandoon sa bahay at hindi rin lahat tao. Isang linggo ang lumipas. Yung ate na tinawagan ng lalaking boses, umuwi sa kanila. Nag-resign. May nangyari daw sa apo niya. Hindi na siya bumalik. At doon na nagsimulang mas lumala ang lahat. Ilang buwan lang, namatay yung lolo namin. May gout siya, oo, pero malakas pa siya. Nakakagalaw pa, nakakausap pa. Walang warning. Bigla na lang. Pagkatapos nun, yung mga pinsan kong lalaki, dalawa sila, bata pa, biglang nagkasakit. Dati, sobrang healthy nila. Pero after lumipat sa bahay, paulit-ulit na silang nagkakasakit. Yung isa, kailangan ng nebulizer tuwing matutulog. Yung isa ko namang pinsan, babae, ilang beses sinugod sa ospital. Pero ang nakakalilabot, walang makita. Walang diagnosis, walang sahilan, pero pag nasa bahay siya, sumasakit yung tiyan niya, sumisikip yung dibdib niya. Parang may umaatake. At doon na kami napaisip lahat. Ito ba ay coincidence lang o may kinalaman yung bahay? Bago pa man nila i-rent yun, may sinabi na yung caretaker. Tinanong kung ilang taon magre-rent si tita.
3 years, sagot nila. Nagulat siya, kasi daw, sila yung pinakamatagal na magtatagal doon. Yung iba, 1 year. Pero hindi natatapos. Laging may nangyayari. At may isang kwento pa siya. May babae daw na businesswoman na nag-rent din doon. At sa huli, nabaliw. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Pwede bang may scientific explanation lahat? Stress? Environment? Ilaw? Imagination? O may mga lugar talaga na may nakatira na kahit wala kang nakikita? Kasi minsan, hindi mo kailangan makita para maramdaman na hindi ka nag-iisa. Hindi ako naniniwala sa multo. As in, ever. Lumaki ako na tinatawanan yung mga ganong kwento. Yung tipong kapag may nagkukwento ng multo, ako pa yung unang magsasabi ng imagination mo lang yan. Para sa akin, lahat may logical na explanation. Lahat may dahilan. Hanggang sa nangyari to. Mga 2 linggo na ang nakalilipas. Una ko siyang napansin, madaling araw. Mga bandang 2:00, minsan 3:00. May naririnig akong tunog sa kisame. Mahina lang, parang kaluskus. Nung una, hindi ko pinansin. Daga lang yan, sabi ko sa sarili ko. Normal naman yon, lalo na sa ganitong bahay. Pero habang tumatagal, may napansin akong kakaiba. Hindi siya random. Hindi siya yung typical na galaw ng daga na pabago-bago. Consistent siya. Parehong oras, parehong pattern. May maririnig akong parang gumagapang, tapos hihinto. Tapos, tak, tak, tak. 3 beses. Laging 3. Doon ako medyo kinabahan. Pero pilit ko pa ring pinapaniwala yung sarili ko na normal lang. Hanggang sa isang gabi, napuno na ako. Kinuha ko yung walis at dahan-dahan kong kinatok yung kisame. 1 beses, 2 beses, 3. Biglang tumigil. As in, dead silence. Walang galaw. Walang kahit anong tunog. Napangiti pa ako. See, daga lang, sabi ko. Pero hindi pa ako nakakahinga ng maayos. After mga 10 segundo, may kumatok pabalik. Tak, tak, tak. 3 beses din. Napatigil ako. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. Kasi sa unang pagkakataon, hindi ko na maipaliwanag yung narinig ko. Hindi ko na sinubukan makilatog ulit. Simula noon, nag-iba na yung mga tunog. Minsan, hindi na siya simpleng kaluskos. May maririnig akong parang hinihila. Parang may mabilat na bagay na kinakaladkad sa taas. Dahan-dahan. Shhh. Minsan naman, parang may gumugulong. Minsan parang may gumagapang, pero mas mabigat na. Hindi na siya parang daga. Parang may ibang gumagalaw. Kagabi, lalo pang lumala. Naka-earphones ako noon. Tahimik lang, nakahiga. Tapos bigla, may naramdaman ako sa balikat ko. Parang may nahulog. Napahawak ako agad. Alikabok. Napatingin ako sa taas. At doon ko nakita. May maliit na bitak na sa kisame.
Wala yung dati. Sigurado ako. Tumitig lang ako doon habang tahimik yung paligid. Pakiramdam ko, may nakatingin pabalik. Kinabukasan, sinubukan kong i-check yung bubong. Baka nga pusa, baka may butas, baka may explanation. Pero wala. Sarado lahat. Walang butas, walang kahit anong pwedeng pasukan. At higit sa lahat, walang kahit anong palatandaan na may hayop. Sinabi ko sa pamilya ko, tinawanan lang ako. Imagination mo lang yan. Overthink ka kasi. Hindi na ako nakipagtalo. Kasi yun din naman yung sasabihin ko dati. Pero nung gabing yun, hindi na ako mapakali. Nakatulog ako, pero hindi mahimbing. Nagising ako bigla. Madaling araw. Hindi ko alam kung anong oras, pero alam kong nando na ulit. Yung oras na yun. At narinig ko ulit. Pero iba na. Mas mabigat. Mas malinaw. Hindi na siya parang maliit na hayop. Parang may naglalakad. Dahan-dahan. Isang hakbang. Tapos hinto. Isa pa. Tapos hinto ulit. Parang may nag-iingat. Parang ayaw magpahalata. Nanigas ako sa kama. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. Kasi pakiramdam ko, kapag gumalaw ako, mapapansin niya ako. At doon ko narinig. Mahina lang. Halos hindi marinig. Pero malinaw. May bumulong. Hindi ko maintindihan yung sinabi. Hindi ko alam kung anong language. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi yun hangin. Hindi yun ingay lang. At lalong hindi yun daga. Tumigil ulit. Tahimik. Pero yung pakiramdam, hindi nawawala. Parang may presensya. Parang may naghihintay. Ngayon, mag-isa ako sa kwarto. Tahimik ulit. Walang tunog. Walang galaw. Pero habang tina-type ko to, kanina lang, may nahulog. Isang maliit na piraso ng kisame. Diretso sa mesa ko. Hindi ko alam kung tatawag ba ako ng mag-check ng bubong o kung may mas hindi normal na nangyayari. Kasi kung may nasa taas nga at hindi siya makapasok noon, bakit parang palapit ng palapit siya? At kung kumakatok siya dati, ano na kaya yung susunod? Kakatukin pa rin ba siya? O bubuksan na?